Magandang gabi po sa bawat sa atin. At tayo po muli ay dumulog sa Panginoon sa panalangin at inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo po'y magsitayong lahat para po sa panalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, salamat po na kami po'y ginabayan, iningatan patungo sa aming iglesia at muli ay kami ay iyong mapaalalahanan mula sa iyong salita at maging hamon na rin sa aming pong pananampalataya ay lumakas, Panginoon, at maging isang biyaya, pagpapala sa mga taong nakatingin, Panginoon, sa aming pong buhay. Linisin po kami sa lahat ng aming karumihan at ihanda mo aming mga puso at isipan sa aming pakikinig. Maging ang bawat isa na mayroong tungkuling gawain sa gabing ito, pagpalain, bigyan ng patuloy na karunungan at sigasig na may sagwa po namin ang aming panambahan. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin ang aming mga kapatiran patungo rito na naway makasama po namin sila sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Ang lahat nito ay aming pinatugubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ayan, welcome po muli sa ating pananambahan sa Bethany Baptist Church Cubao. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Ulitin ko. Ulitin kong awitin sa iyo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon ngayon at sa habang panahon. Ulitin ko, O Diyos, sa awitin ang kahanga-hanga mong gawa. Ulitin kong ipahahayag sa'yo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mong pagmamahal na hindi magpapagal kahit na di matumbasan sa kawalan ay sasabihing mahal kita. Pagsamba't papuri ay para sa iyo bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba't papuri ay para sa iyo at hindi magsasawang uliting itaas ang ngalan mo. Ulitin kong awitin sa iyo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon ngayon at sa habang panahon. Ulitin ko, O Diyos, sa awitin ang kahanga-hanga mong gawa. Ulitin kong ipahahayag sa'yo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mong pagmamahal na hindi magpapagal kahit na di matumbasan sa kawalan ay sasabihing mahal kita. Pagsamba't papuri ay para sa iyo bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba't papuri ay para sa iyo at hindi magsasawang uliting itaas ang ngalan mo.
pagsamba at papuri ay para sa iyo. Bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. At hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Amen. Para sa ating susunod na awitin, Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Amen.
Ate po ngayon, kamustahin ang bawat isa. Ayan, habang nagkakamayan po umiikot, ganoon po sa online. Ate pong batiin ang bawat isa habang inaawit, dapat na makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang liryo sa parang talang higit ang kinang, may higit na kagandahan ang Panginoong Jesus. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Amen. Mari na po tayong magsipong lahat. Yan. Good evening po sa ating lahat para po sa ating mga announcements and reminders. Ayan po. Muling palala po ang ating daily Bible blessings. Yan, every morning po yan. From Monday to Saturday, via po sa ating group chat, messenger group chat. Bethany Cubao members, ganoon din po sa ating Facebook page at YouTube channel. Pinapost po yan. At ating midweek service po, ayan, every Wednesday po, itong ating ginaganap ngayon. And prayer meeting, 7 p.m. Samahan niyo po kami, face to face. Ayan. At Sunday worship service naman po, every 9 a.m., face-to-face din po dito po sa ating church. At para sa ating tema sa darating na linggo, yan, tama, October 27, saan ako tatakas? Ayan, may tatakasan pala ba tayo? Saan tayo tatakas? Kailangan kaya natin tumakas? Ayan, malalaman po natin sa linggo. Mga awit, 139, 7 to 10. At Adult Sunday School class, yan, every Sunday din po, 3 p.m. sa ating Begonia Room. Goyi Cubao, meron din po silang weekly activities. Yan, Bible study every Wednesday and Saturday at BKBC and track distribution every Saturday. At home Bible study naman po, 4-5 families sa San Mateo Rizal every Thursday po yan. Ganoon naman po na ating home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa atin naman pong Camarin, Caloocan City every Friday. At sa Taytay Rizal naman po, worship service naman po every Saturday. At sa ating darating na special missions giving, yan, every last Sunday of the month, itong Sunday na, yan, special mission giving. At Lord's Supper din po, every last Sunday of the month. At ready na po ba ang lahat? Naka-ready na po ba ang lahat para sa ating darating na 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary? Yan, nawa lahat po ay nakapag-pledge na. At yung mga sa mga nakapag-pledge, pagbigay na. Ayan, paalala din sa akin. Pag-pledge at magbigay. Ayan, December 18 to 22, 2024. Ayan, at inaanya ko po ang lahat. Magsitayo para po sa ating muling pag-awit sa Panginoon. 2 hands, 1 heart. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. 2 hands,
you. Two hands, one heart. That's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, you made this hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem that much, but with the master's touch, I know that I'll be more like you. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give to you. Amen. Mari na po tayong magsipong lahat. Atin na pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin po tawagin ating preacher for tonight, Deacon Conrad Castillo. Salamat po. At muli po, magandang gabi sa bawat sa atin. Hindi lamang narito sa ating iglesia, maging nasa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig po sa ating midweek service. Naway, ang biyaya po ay sumaating lahat. At sa kabila po ng ng sama ng panahon, bagyo, ay narito pa rin tayo para magpatuloy at alamin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ipanalangin po natin ang ating bansa. Alam po natin na sunod-sunod yung mga bagyo na dumarating. At ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay may pamagat na pagsubok sa asido. Pagsubok sa asido. At ang ating pong teksto ay mula sa unang Pedro, chapter 1, 4 hanggang 7. At babasahin po natin ang mga talatang yan ng salitan. Inanayahan ko po muli kayo na tayo magsita yung lahat. Basahin po natin ito ng salitan. Ako ang verse 4, kayo ang 5. At sa dulo po, sa 7, sabay-sabay po tayo. Okay, titingnan ko muna yung aking Biblia. 1 Peter chapter 1, Verse 4 hanggang verse 7. Sabi po sa verse 4,
Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Verse 5. Verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Verse 7 po, tayo'y sabay-sabay. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpakahayag ni Jesucristo. Tayo po'y manandaling dumulog sa Panginoon. Humingi po tayo ng unawa, gabay, at ang banal na Espiritu ang manguna po sa atin. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kaulatian. Sa gabing ito, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, maging sa iyong lingkod na maghahayag na iyong salita. At naway maging biyaya, pagpapala po ang iyong salita sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbuka ng aking mga labi, at ito'y maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa bawat isa na nakikinig, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi gayon din sa kanilang mga tahanan, nanonood at nakikinig. Ikaw po may taat, maluwalhati sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, magsipuna po kayong lahat. At muli, magandang gabi sa bawat isa. At nagpasalamat po ako una sa lahat. Medyo garal-gal. Garal-gal ang aking pong boses. Gawa nung linggo pa, palay tagaktak nung sa ilong ko. Hanggang Lunes, ang ginawa ko, ipinahinga ko na lang. Yung Lunes, medyo konting kilos-kilos lang gawa. Pahinga, ayan Ganyan din kahapon. Martes, kahapon. At ngayon, medyo maayos na po. Alam niyo, nakapagbigay husay sa lamunan ko. Mahusay pa talaga sa akin. Aprobado yung luya po, luya. Kapiraso lang. Kumuha ka lang ng kapiraso, gawin mong candy. Ngunguya-nguyain mo lang. Talagang mahusay po. At ito, medyo maayos na po yung aking kalagayan. At sa ating pong pag-aaral, ang ating pong paksa, sabi nga ay pagsubok sa asido. Pag sinabi nating asido, alam naman natin kung saan ito ginagamit, pero meron pang mga di tayo nakakaalam marahil, Nung time po na ako'y nagtatrabaho dun sa paggawa ng swimming pool, kasi yung tiyuhin ko, contractor ng swimming pool. Alam niyo ba, kapag yan nilalagyan na ng tubig, hindi lang po chlorine ang inilalagay dyan. Alam natin chlorine, nilalagay yan, Maging sa inumin natin, nilalagyan yan ng asido. Yung muriatic acid, nilalagyan po yan, hinahaluan. Para mas maganda ang kulay. Ayan, isang bagay po yan na ating pong nalaman, Pagsubok sa asido. At sa mga alam niyo, yung mga mag-aalahas, siguro nakakita na tayo sa mga bangketa, mga pestahan, merong isang kahon na ganyan, merong mga tubig, merong suka, merong, ano pa ba yung nilalagay nila nung iba, yung kalamansi, tapos nandun sa ibabaw yung mga alahas, singsing, hikaw. Yun po, para mapakita na yun ay tunay. At sa atin po, parang ganun ang ginagawa ng Panginoon, upang tayo ay maging, sabi nga, ay maging dalisay, puro, yung ating faith. Kasi alam mo na, alam ng Panginoon yung ating puso, di ba? Sabi nga ni Jeremiah, na ang puso daw ay mandaraya. Mandaraya po. Maaaring mapakita mo isang bagay, panlabas. Pero yung panloob, hindi po nila nakikita yan Yun po yung ang dahilan kung ba't ang Diyos ay tayo ay dinadaan sa
pagsubok sa asido, no? Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi tayo pinadadaan sa apoy para wasakin, ano? O sirain. Ano? Hindi po. Kundi para dalisayin. Ano? Para dalisayin. At makikita po natin, ano? Na maging si Apostol Pablo, di po ba? Si Apostol Pablo ay napakaganda ng kanyang ministeryo, no, sa mga tao. Di po ba na pagaling din siya, marami siyang himala na ginawa, ngunit siya ay merong tinik, di po ba, sa laman. Ano, may tinik siya sa laman. At sabi nga 3 beses na hiniling niya na alisin ito ng Panginoon. Ngunit, hindi inalis ng Panginoon. Ano, para hindi siya mataas. Ano, mapuri sa kanyang sarili. Ano, kagaya ng pinag-aralan natin noon, si Satan, kung natandaan natin, ano, sabi, pupunta ako doon sa pinakamataas na bituin. Doon ko ilalagak yung aking trono, di po ba? Nandun po yung pagmamataas niya, pride. Kaya siya ay ibinaksak ng Diyos. Ano po? Ganyan po ang nangyari kay Pablo para hindi siya magmapuri. At sa atin, marahil, ano, ay ginagamit din ang mga pagsubok, ano, sa ating buhay. Alam ko na may kanya-kanya tayong kakayanan na ibinigay ang Diyos, mga spiritual na gift. Tandaan natin, kanya-kanya, lahat tayo. Na dapat na ito ay ginagamit natin para sa Kanya, sa ikapupuri niya, at ikalalago ng Kanyang gawain. Ayan, ano, tingnan po natin, ano, yung 2 bahagi lang naman to, maiksi lang po ito, no? Diyan sa verse 1, ginagawa ng Panginoon ang pagsubok nito sa asidok kung tunay, sabi nga ang ating pananampalataya. Ano kung tunay? 1 Peter 1:7, sabi nga, binasa natin kanina, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Nasisira ba ginto? Opo, nasisira din ang ginto, di po ba? Kahit na hindi natin ginagamit yan, parang kinakapitan din yan ng impurities, di ba? Kaya kailangan lilinisin din yan pag suot natin. Tuloy natin, lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy at masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Ayan. Itong verse 4, makikita po natin, nasa kabila at saka yung verse 5, makikita po natin ito yung inuna, na isinulat ni Pedro para malaman natin yung pag-asa, sa atin, para magkaroon tayo ika ng pagpapatuloy. Kasi yung verse 7, talagang dadaan tayo sa pagsubok, pagdadalisay sa apoy. Ayan, dadaan tayo ron. At itong verse 4 at verse 5 ay nakalaan na yung ating mga, sabi nga natin, kung mayroon man tayong nagawa, nakatipon tayo ng mga, ano ba yung tinitipon natin? Kayamanan, di po ba? Doon sa kabilang buhay. Yun ay nakalaan doon. Ika nga sa langit. At wala, sabi nga, di ba? Walang sino mang nanakaw. Hindi mawawala. Kaya pagdating po natin sa kabilang buhay, natin yun, nakalaan na yun, makikita po natin, may karampatang di ba? Na, kumbaga sa na corona ng Panginoon. Kaya yung magbibigay sa atin ng kalakasan, sa verse 4 saka verse 5, sabi, isang manang di nasisira at walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kung titingnan natin, di ba, katulad ng ating physical na pangangatawan, tayo dumadaan sa maraming mga pagsubok
sa physical. Dahil ang ating katawang lupa, ito ay masisira isang araw. Di po ba? Pero yung inilaan ng Diyos na bagay na ibibigay sa atin, sabi nga, walang kasiraan. Nakalaan na doon sa kabilang buhay. Makikita natin. Pagdating ng panahon. Ngunit habang tayo nasa lupa, ito muna ang ating mga dadaanan. Kaya kailangan magpalakasan bawat isa sa atin mula sa salita ng Panginoon. Kaya dito po sa verse 7 na ito ay ipinakikita na ng Panginoon kung ano yung ating pagdaraanan sa ating buhay habang tayo ay narito, naglilingkod, gumagawa para sa Panginoon. At tandaan natin, unang-una nga po, kung tunay ang ating pananampalataya, ito ay may bunga ng kabanalan. Bunga ng kabanalan. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Nilinis tayo ng Panginoon, yung ating kalooban. Binago na niya, inalis niya na yung mga karumihan na yan. Ngunit, tinakpan lang yan, Nilinis, tinakpan ng dugo ng ating Panginoon. At sabi diyan, bagong nilang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Sila'y pawang naging bago. Totoo po yan. Marahil sa inyo, naranasan niyo yan. Nung tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay, nagtataka tayo. Bakit yung ating nais, gusto, ay naiba? Di po ba? Ang gusto natin, parating merong gawain, merong pag-aaral. Nakahawak ako ng Bible, gusto ko tuloy-tuloy. Nagkaroon ng fellowship, gusto ko parati. Kasi nga, yung Holy Spirit nasa atin. Tayo ay ginagawang banal ng Panginoon, di po ba? Sa ating pagbabago. Sapagkat sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi nga ay Holy Spirit gives new life sa ating buhay, di po ba? Merong yung bunga ng Holy Spirit, yung siyam, love, joy, peace, hanggang siyam po yun, Lahat po yun ay nasa atin. At lahat yun ay mahahayag. Kailangan lang natin ay lumakad sa Espiritu. Walk in the Spirit. Yun po yung ating bahagi. At makikita natin kung paano ang direksyon ng buhay natin ay pataas, papunta ng langit. Kaya, itong si Pedro nga, kung pagbasahin pa natin ibang mga bahagi rito, ninanais niya habang tayo narito sa lupa, ay subukan na natin na lumakad ng may kabanalan. Pagbasahin po natin yung ibang bahagi ni Pedro. Gusto niya tayo ay habang narito sa lupa, tayo ay ma-develop, maging matured na Kristiyano. Hindi na yung, sabi nga, hindi na yung katulad nung bata, na pabago-bago isipan. Gusto ngayon, bukas ayaw na. At kailangan, sa gawain, pag ginawa mo, dapat tuloy-tuloy. Yan po. Binabago ang prioridad ng ating buhay. Kaya nabanggit ko sa inyo noon, di ba? Na yung pinag-aral siya ng kanyang magulang ng ilang taon hanggang siya ay makatapos ng kolehiyo. At noong yung anak ay gustong nga mag-full-time, nag-aalala yung magulang. Kasi nga, hindi sanay yung na pupunta sa isang lugar. At saka isa pa, meron siyang asthma. Pero hindi sila ang nasunod yung anak nila. At nakita ko kung paano siya ginamit ng Panginoon. Siya po yung nagpapastor na rin. Biro niya, iniwan niya yung magandang hanap buhay niya at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sana kahit tayo, kung meron man tayo mga anak, apo, na nais na maglingkod sa Panginoon, dapat suportahan. Suportahan po natin sila. Kasi walang ibang gagamitin pa ang Panginoon kundi yung ating mga mahal sa buhay na kasama-sama natin. At ito rin po ang pinatitibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano po sabi sa Colossus
chapter 1, verse 10 and 11, sabi rito, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya at magsipamunga. Kita niyo, magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos, magsilakad tayo at mamunga. Sabi rito, ano? At magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya tayo parati kailangan, habang may pagkakataon, kung ano yung tinuturo, napapakinggan natin mula sa pulpito, mula sa ating personal na pag-aaral, ipamuhay natin. Isagawa po natin ang lahat ng yan. Ano? Verse 11 sabi, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian. Sa buong pagtitiis. Kita nyo, merong pagtitiis. Kasi nandito pa tayo sa lupa no? Nasa katawang lupa pa tayo At pagpapahinuhod na may galak. Merong galak. Sa kabila ng mga pagtitiis, mga suffering na ating dinadaanan, ay merong galak. Katulad ni Pablo, di po ba? Bagamat siya ay naglilingkod sa Panginoon, dumaan sa maraming mga pagsubok sa buhay, mga siya ay hindi tinanggap ng mga tao. Di po ba? Pinagbabato pa nga siya. Pero siya ay nagpatuloy pa rin. Kasi yung kaisipan niya, hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa, hindi sa panandalian na pamumuhay. Kasi alam niya sa kabilang buhay, naroon ang ikangang katiwasayan, kapayapaan, kaligayahan na kanyang dadaanan. Alam po niya yan Alam po niya yan, gawa ng banal na espiritu. Siyang nangungusap sa kanyang paglilingkod. Kaya, ang ating parating pamantayan, di ba? Yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang kanyang pamantayan. Bakit? Sapagkat ang salita mo'y, sabi nga sa 101:05, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Wala tayong pagkahulog. Wala tayong pagkaligaw sa ating buhay. Kung ito yung ating nilalakaran. Kita nyo, di ba, sa mga probinsya, wala pang mga ilaw, may bahay nila sa gitna ng palayan, nidadaanan lang nila yung mga pilapil. Kung sa gabi, pauwi ka, o paalis ka, hindi mo kita yung daan, mahuhulog ka. Kaya ito yung pamantayan, di po ba? Hindi yung nakikita natin sa kapaligiran ng mundo. Hindi yung ating narinig. Hindi yung uso na ating pong na sinusubaybayan, sinusundan ng maraming tao. Kaya kakaiba ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Gumagawa sa kabila ng mga pagtitiis. Kagaya nga sa verse 7, sa bandang dulo, na sabi doon ay, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Kasi itong bandang, sa una, ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga sa ginto na sira, bang ito is sinusubok sa pagitan ng apoy, ay masusupungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpakahayag ni Jesucristo. Kaya, ang ating pananaw, ay talagang focus tayo sa ating pag-asa, sa ating faith, sa ating pananampalataya. Kasi hindi natin nakikita pa yung mga kaganapan yan, di ba? Yung mangyayari. Pero yan ay inihayag na ng Diyos sa atin. Di ba? Padalas tayong, umisa, nung mahilig tayong manood ng mga pelikula sa sine, di po ba? Di ba merong mga, yung showing ngayon, susunod, yung mga preview, ipinakikita na. Ito, nandito na lahat Inilahad na sa atin ng Panginoon yung katapusan.
at kung ano yung ating mga kalagayan. Kaya magbigay sa atin to ng pag-asa na magpatuloy na gawin. Hindi naman hiningi, di ba, sabi ko, na yung malaking bagay para sa atin, yung atin lang pong kakayanan. Kaya nga po, di ba, pagdating natin sa kabilang buhay, no? Ano sabi ng Panginoon kapag nagawa natin yung ating tungkulin? Well done, thou good and faithful. Kailangan tayo ay maging matapat na servant ng Panginoon. Di po ba, yung binigyan niya ng ilang mga talento, yung isa hindi niya ginamit. Ang ginawa niya, binaon sa lupa, yung isa, ibinalot ng panyo, itinago. Kaya samantalahin natin yung mga pagkakataon na yan. Anumang bagay na magagawa natin na maliit, isagawa na natin. Huwag na nating ipagpabukas. Baka yung bukas, wala na. Huli na ang lahat. No, kagaya ng pagbabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, ganyan, nangyari rin sa akin yan. Meron kasi kung nagsimula ako ng business, yung tiyuhin ko nagkasakit, na ospital, sabi ko, bukas ko na lang dadalawin. Ngunit pagpunta ko, wala na. Ano pang magagawa natin? Di ba? Huli na ang lahat. Hindi na natin nagawa na mawitnessan yung tao na kailangang makaunawa ng kaligtasan. No, gumagawa sa kabila ng pagtitiis. Sabi nga ay sa pangako sa verse 4 at verse 5. Sabi doon ay mahahayag yun sa huling panahon. Hindi ngayon sa huling panahon. Maaari sa ating pagpunta roon. At tandaan natin, yung ating paggawa sa hanas ay hindi ningas, pugon lang, Di ba yung pugon? Pag niliyaban natin, magliliyab yan. Ngunit, saglit lang. Saglit lang. Nawa yung gagawin natin, sabi ko nga, kahit na mahirap yan, humingi tayo ng lakas sa Panginoon na matapos magampanan natin yung tungkulin na ibinigay sa atin. Kaya nga sa paalala ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 14, sabi, "Adadapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan." Ayan, At marahil yung mga apo, anak na nakapakinig na salita ng Panginoon, parating ibigay natin yung paalala, Para hindi sila maligaw, sa direksyon ng mundo, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. At magagawa po natin ito kahit na nag-iisa o may panganib man ang ating pong mga sinusuong. At doon nga po, hindi naman huwag niyo naman sa isipin na, pagmamalaki, pumayabang. Kasi nag-iisa ako nung sa Bicol, bali yung senior pastor namin, tuwing Sabado lang, may trabaho siya. Sabado lang nakakasama ko. Pag bakasyon, solo ako doon. At pumunta ako doon sa BU, Bicol University, at ibang mga eskwelahan. Tapos sa may baybay dagat, naghahanap ako ng mga tao na mababaginan. Ngunit karamihan, alam nyo, puro mga bata ang aking mga naakay. Ayaw ng matanda, hindi yung mga bata. Kung ayun po yung pagkakataon, gawin po natin. Kasi yung mga yan, lalaki rin yan At nagtatanim lang tayo. Nagtatanim lang tayo. Kaya gawin po natin na buong puso, yung ating ginagawa. Parang, kasi sa akin din, tinitingnan ko yung mga pinagdaanan ko, yung mga ginawa ko, mga tao na bahaginan ko ng salita ng Diyos. Talagang parang walang ikangang bunga Walang bunga Halos hatake mo na dali mo sa simbahan. Parang napakahirap. Parang humihila ka ng bayawak pag nasa lungga.
Pati yung ngipin nun, hindi lang yung mga kuko nakakapit sa loob, pati yung ngipin nun. Kaya hirap na hirap mong dalhin, hulihin. Pero nasa atin po ang kapangyarihan mula sa salita ng Diyos. Kaya patuloy tayo, patuloy lang. No? Doon sa ibang ibang mga rehiyon, mga bayan, yung buong mga puno na hindi nagbubunga, alam nyo ginagawa, hindi ito kagad pinuputol. Alam nyo ginagawa, ito'y sinusugatan nila, tinataga para mamunga. Yun yung tinatawag na sa English na fruit suffering, yung iba nagbubunga. Kaya sa atin po, sinusugatan tayo ng Panginoon Di po ba? Inaalis yung mga bagay na higit na malapit sa ating puso, Hindi ang Diyos kundi yung bagay. Kaya inaalis ng Panginoon po yun. Kaya sa atin, mga paalala yon, paalala sa atin yan. At ang pangalawa po, ito yung pangalawa, tugon sa mga pagsubok. Unang Pedro 1:6, sabi rito, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon. Sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Di ba? Mulit-muling pagsubok. Ngunit meron layunin, di ba? Yung mga pagsubok na yan, ano sabi ni Santiago sa 1:2? Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Magagawa kaya natin yun? Na tayo ika nga ay magalak. Mabigat, di po ba? Masakit sa atin. Mawalan tayo ng mga mahal sa buhay, ng kabuhayan. Masakit po, di po ba? Kasi tandaan natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay merong layunin ang Diyos. Merong layunin. Kaya minsan hindi natin yun nakikita. Kaya pag-isipan natin, bakit nangyari yun? Pag-isipan natin, tanong natin sa Panginoon. At siya ika nga ang magbibigay ng unawa sa mga kaganapan sa ating buhay. At tandaan natin, yung mga dumaraang mga pagsubok na yan, sabi nga ay pangkaraniwan sa mga Kristiyano. Ang dumaan sa mga pagsubok. Pangkaraniwan na ito sa ating buhay. Kasi nga po, ito ay dinaanan ng ating Panginoon. At kung tayo totally, lubusan, sumusunod sa Panginoon, yun yung ating pagdaraanan. Sabi nga natin paulit-ulit, narinig natin sa mga pastor, na walang shortcut, di po ba? Na hindi tayo pwedeng shortcut para makarating dun sa finish line. Kailangan yung tuwid na daan. Doon sa tuwid na daan. Yun ang pagsunod sa Panginoon. At sabi nga natin, meron itong hangganan. At ito yung mangyayari lamang dito sa ibabaw ng lupa. Ano sabi ni Pedro? 1 Peter 4:13. Sabi nito, kundi kayo'y, sabi nito, mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalawalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kaya nga po, yung langit, yung bahagya lamang ang ipinahayag sa Biblia. Kaya ang bawat isa sa atin, pagdating po natin sa kabilang buhay, sabing ganun, ay mamamangha tayo sapagkat hindi natin inaasahan yung bagay na inihanda para sa atin ng Panginoon. Takita nyo? Magkakaroon daw tayo ng malabis na galak, kaligayahan sa ating buhay. At nawa, dito pa lang sa lupa, gawin na natin ang gawin. Yung mga bagay na yan. Patuloy natin, akayin ang mga tao, lalo sa ating mga mahal sa buhay. Yun yung kailangan po natin. No? At ganyan din, itiwala ang lahat sa Diyos.
itiwala ang lahat sa Diyos. 1 Peter 1:5. Sabi na, sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya, yung ating pagsisikap, sabi nga, di ba, ni Pablo, ay hindi mawawalang kabuluhan yung ginawa natin para sa Panginoon. Sapagkat yun ay merong malaking impact sa bawat isa atin. Ano may malaking impact? Kaya itiwala natin ang lahat sa Panginoon. Huwag sa sarili nating alakasan at kaunawaan. Kasi kapos talaga tayo eh. Kahit na anong gawin natin, kapos ang kaisipan natin. Akala natin tama yung gagawin natin. Pala, lihis. Tingnan niyo si, di ba? Solomon. Binigyan siya ng wisdom. Pero, ano nangyari? Lumihis pa rin siya. Sa sarili niya siya, naglagak ng pagtitiwala. Hindi sa Panginoon. Kaya yun ay isang paalala sa atin. Ano mang karunungan natin, kaalaman natin, husay natin. Ngunit, kung iisang tabi natin ang salita ng Diyos, tayo ay babaksak. Katulad ni Solomon. Kailangan po natin ang magpakatatag. Magpakatatag sa ating pananampalataya. Ginagawa ang tungkulin ng may pag-ibig. Ayan, dapat yung pag-ibig na yan. Ang siyang manguna sa ating pong buhay. Ayan po. At sabi po, ayun po yung, ito naman po ang hamon sa 1 Corinthians 16:13. Sabi rito, magsipag-ingat kayo. Sabi rito, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo ay magpaka-lalaki. Kayo ay mangagpakalakas. Puro hamon, na inihayag ni Pablo sa atin upang tayo ay patuloy na magsagawa sa kabila ng mga hadlang, yung mga pagsubok, mga tukso sa buhay natin. Kaya, di ba, patuloy na pinag-aaralan natin yung pagtakbo, na sa isang oval, hindi lamang straight na daan ang, di ba, ang paroroonan niya. Kundi meron pang mga tatalunin, di ba, may hindrance po. Ganyan ang buhay Kristiyano eh. Merong pagbaksak. Pero dapat bumangon at magpatuloy. Yun po yung kailangan natin. Yun po yung dapat na isagawa po natin. Magpakatatag sa ating pananampalataya. At lahat ng gagawin natin, tungkulin, gawain, ito ay may pag-ibig, Katulad ni Apostol Pablo. Hindi niya tinignan yung kanyang sarili. Alam niya na may kapahamakan sa Jerusalem. Sabi niya, tutuloy ako. Ano man ang mangyari, sabi nga gano'n, buhay man ang nakataya sa akin sa pagtungo ron, gagawin ko. At siya po ay naging dakila, Hindi lamang sa kanyang mga kasama, kundi unang-una sa Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, bilang mga tagasunod ni Kristo, asahan natin na tayo ay dadaan sa iba't ibang pagsubok sa ating pananampalataya upang tayo maging ganap at tumibay at maganap ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kasi may mga layunin talaga. Tingnan natin yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo pinadadaan sa ganong mga sitwasyon, kalagayan, at makikita po natin na merong magandang layunin siya para sa atin. Pangalawa po, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa ating takbuhin. At ituon ang ating isipan sa langit na kung saan ang katiyakan. Ito yung magbibigay kalakasan sa atin kapag nakita natin yung mga pangako, 4 and 5, di ba? 1 Peter 1, 4 and 5, di ba? Na nakalaan na yung bagay na para sa atin, na inilaan ng Panginoon.
yung katiyakan ng pangako ng Diyos ay siya nating pag-asa sa inaharap. Wala na pong iba. Kaya ito yung parati natin kinakailangang inaaral, binabasa, at ina-apply, at ipinamumuhay, at ibinabahagi sa maraming tao, maging sa ating mga kapwa mananampalataya. Tayo po yung magpasalamat. Aming Amang Banal, salamat po sa oras na iyong kaloob. Dalangin ko nga po na patuloy na kumilos ka sa aming buhay, bigay ng unawa sa kabila ng kuminsan may mga kasakitan na aming pinagdadaanan, mga kawalan, mga kakulangan. At kuminsan ay mga karamdaman, maging kuminsan sa aming mga mahal sa buhay ay iyong kinukuha upang kami ay bigyan ng unawa sa amin pong mga pinagdaraanan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at naway patuloy po na maging hamon sa bawat isa sa amin na harapin, Panginoon, ang anumang mga pagsubok sa buhay at magpatuloy na gawin ang iyo pong iniatang na tungkulin sa aming mga balikat. Salamat, Panginoon, sa bawat isa narito, maging sa kanilang pong mga tahanan. At naway, patuloy na mahamon ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. At tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob, bibigayan. At dito po sa mga gawa, chapter 20, verse 35, ang sinasabi, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Okay, tayo po ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos naming Ama, lubos kaming nagpupuring pasalamat sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw, sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na iyong ipinagkakalob sa amin at hindi mo po kami pinagkukulang sa mga material na bagay at maging sa pinansyal. At kung meron man, Panginoon, sa aming mga kapatiran, nangailangan na patuloy na mga gastusin, bigyan silang hanap buhay, kumita at mailaan, Panginoon, para sa kanila pong pamilya. Ama, salamat po sa gabing ito sa aming bigayan, pagpalain ng bawat isa. At naway patuloy po namin maisagawa ito at patuloy na maging biyaya sa iglesia at sa mga pangailangan ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dakilang Diyos, muli kami po ay pasalamat sa nalikom na salapi sa gabing ito. At dalangin nga po namin na patuloy na ikaw ang magbuhos sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak at patuloy na magamit sa kanila po mga pangangailangan sa araw-araw at maging bahagi po sa ganito pong pagbibigay para sa iyong gawain at sa mga taong nangangailangan na siyang sumusulong para ang iyong salita ay maipangaral sa maraming lugar, hindi lamang dito sa aming bayan, sa aming bansa, kundi sa iba yung dagat, Panginoon. Palayan mo po ang aming pisikal na pangatawan, kalakasan, ilayo sa anumang panganib at anumang mga karamdaman at magawa at magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw at patuloy na maging magandang patutuo, lalo na sa mga taong nakatingin po sa amin. Lahat po ito ay aming dalangin. Pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
Okay, para po sa ating pag-awit. Tayo po muling tumayong lahat para sa ating huling awitin. Ating awitin, All We Need. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. He is all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need. He is all we need. Tayo po ay pasalamat sa natapos po naming pananambahan. Mapagpalang Diyos, naming Ama, muli kami po ay humingi ng kalakasan sa sandali ng mga pagsubok sa aming buhay. Ito po ay aming malagpasan at patuloy sa gawa ang iyo pong mga tungkulin na yung ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalo na nga po sa pagbabahagi ng iyo pong salita o kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Bigyan kami, Panginoon, ng patuloy na biyaya sa aming pong buhay
hindi lamang sa mga bagay na material o pinansyal, kundi amin pong mapanghawakan, Panginoon, ang aming paglagong espiritual sa aming buhay at ito'y maging isang magandang patotoo sa mga tao na sa aming paligid, lalo sa aming mga mahal sa buhay. Muli, Panginoon, dalangin namin ang iyong pangunguna sa aming pong panalangin. Sasagawa sa oras pong ito, ikaw po ang tumugon, gumanap ng mga pangkasagutan, Panginoon. At naway sa amin pong pag-iwahiwalay pansamantala sa gabing ito, ikaw po mag-ingat hanggang sa amin pong mga tahanan. Lahat po ito ay aming tinatagubilin, pinasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.